Gabi ng Misteryo. Conspiracy theories keep catching fire online. This laser-directed energy weapon operates at the speed of light. There are posts blaming the deadly fires on everything from laser beams to aliens. How the f*** does that even happen? Is it on purpose? One Hollywood star is floating possibilities of his own. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, I don't know. Do they want the state empty? I don't know. Wildfire sa Los Angeles, California. Ano nga bang nangyaring ito? Nakalulungkot isipin na marami mga nabiktima. Libo-libo ang mga nawalan ng bahay. Batay sa report dyan sa Amerika, sinasabing nasa 88,000 na mga residente ang nawalan ng kanilang mga bahay, ng kanilang mga tirahan. At nasa 12,000 mga struktura, mga kabahayan, at iba pang mga establishmento ang talagang naabo sa wildfire na yan. At ang matindi po niyan, hindi lang po mga tao ang nabiktima, pati mga alagang hayop. At ang masaklap sa lahat, mayroon pong mga namatay sa naturang kalamidad. Kung masasabi nating kalamidad nangyaring yan, dyan sa Los Angeles, California, 24 ang sinasabing namatay. Ano nga ba ang nangyaring ito? Ito ba ay sinasabing parusa mula sa langit? Matapos na alipustahin ang pangalan ng Diyos sa dinaos na awarding sa larangan ng pelikula dyan sa Hollywood? God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. At ito ba ay maaring sinadya na gawin para mapalayas sa pilitang mawala sa naturang lugar ang mga residente? You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? Na North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa wildfire dyan sa Los Angeles, California. Ano ba marahil ang sanhi nito? Hanggang ngayon ay misteryoso pa rin. Wala pa rin nakakalam kung ano nga bang dahilan. Marami pong mga teorya ang mga naglutangan sa mga panahong ito, sa mga araw na ito, tungkol sa nangyaring wildfire dyan sa California. Sinasabing ito raw ay sinadyang gawin para palayasin ang libo-libong mga residente, kasama ng mga bilyonaryo, kasama na ang mga negosyante, mga artista ng Hollywood, yan sa naturang lugar. At sinasabing meron daw plano na i-develop o kaya ay anuman ang marahil ay gagawin sa naturang lugar sa Los Angeles, California. Meron ding teorya na ito ay ginamitan daw ng armas mula sa kalawakan. Laser-directed energy weapon operates at the speed of light. There are posts blaming the deadly fires on everything from laser beams to aliens. At hindi alam kung saan nagmula yung armas na yun. Meron din nagsasabi na ito raw ay kagagawa ng artificial intelligence. Dahil habang sa kasagsagan ng sunog na ito, ng wildfire na ito, ay wala halos makuhang tubig sa mga lugar para maapula ang sunog. At sinabing ito raw ay mga tubig na ginamit para ma-maintain lamang operasyon ng artificial intelligence na ginagamit dyan sa Amerika. At ang pinakamatindi sa lahat na teorya ay yung sinasabing ganti raw ito o parusa ng langit matapos na alipustahin ang imahe ng Diyos sa katatapos lamang na awarding sa larangan ng pelikula. Moms are holding strong with 3 shoutouts.
God, creator of the universe, zero mentions. You're gonna love this. At ipag-usapan po yan, meron po tayong mga panauhin ngayon pong gabing ito na magbibigay po sa atin ng mga impormasyon, magbibigay po sa atin ng mga paliwanag. Ano nga bang kanilang naiisip? Ano nga bang kanilang nasasagap? Marahil merong tayong masagap na mensahe mula sa kabilang dimensyon, mula sa mga extraterrestrials, mula sa mga divine beings, at iba pa na marahil makapagbibigay linaw sa nangyaring ito dyan sa Los Angeles, California. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at iniimbitahan po namin kayong lahat mga kamisteryo na manood ng programang Gabi ng Misteryo. Dito po yan sa DZRH ngayong gabi, January 18, 10 p.m. At atin pong tatalakayin ay tungkol sa nangyayaring wildfires ngayon sa Los Angeles. Ano nga bang mga mensaheng pinaparating para sa atin ng universe at kung bakit nangyayari to. Yun lamang po at pagpalain kayo na po ang may kapal. Namaste. Hello po sa kanilang lahat mga kababayan, Arvin Capasilio po ng Quezon City. Laganap po ngayon ang wildfire sa Amerika, particularly sa California. Tanong, bakit po ba may nagaganap na wildfire? Ito po ba ay bunga ng climate change? Ito po ba ay dahil sa pagiging pabaya natin sa ating kalikasan? Ito po ba ay man-made o sinadya dahil may gustong ipahiwatig? O ito ay napakatinding mensahe sa atin na magbago na tayo, bumalik sa ating mga sarili, mahalin ang ating kapwa, mahalin ang ating kalikasan, at huwag pabayaan ang ating mundo. Nag-iisa lang to eh. Punishment ba ni God yun? Or dahil ba sa climate change yun? Or hindi naman kaya ay may nag-set lang ng fire, ganyan. Yung iba naman, ang sabi ay dahil daw sa dew, or yung tinatawag na directed energy weapon na galing sa outer space. Ayan. So, para sa akin, bilang astrologist, syempre, mga planets ang babasehan ko. So, si Pluto ay nasa Aquarius. So, major changes yan within the community. Ganyan. Pero, syempre, since as an astrologist, I'm also a believer of God, Jesus Christ, Yahusha, Yahuwah, their holy names. Ayan. Meron kasing prophecy sa Bible na I think ang sabi niya is after the first angel blown the trumpet, the first trumpet, ayan, it will rain fire and causes 1/4 of the world being burned. Ayan. So which is ngayon parang yun ang nangyayari sa California. Wildfire sa Los Angeles nitong January 2025. Is this a man-made? Is this natural calamity? Is this God's wrath? Para sa akin, ito ang mensahe na hatid ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na kayang-kaya niyang bawiin ang bawat ibinigay niya sa atin sa isang iglap. Kaya ang mensaheng ito ay nagpapahiwatig na mas kailangan natin ang manampalataya, manalangin ng walang humpay, magbalik loob, dahil papalapit na ng papalapit ang pagdating ng ating Panginoon. At isa pa, yung pangyari niyan ay hindi malayong mangyari din sa ibang mga bansa tulad sa Pilipinas. Yan po ating pag-usapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala po nga absent. See you! Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide.
Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito ng Saturday, Sabado, January 18, 2025. Naku naman no, napaka-controversial po natin pag-uusapan ngayon pong gabing ito mga kababayan. Tungkol po yung pong nangyayari pong wildfire dyan sa Los Angeles, California. And speaking of which, meron tayong nakatutok ngayon mula sa LA, si Ma'am Lou Kibuyan Cabote. Yan ha. Good evening po sa inyong lahat. Sabi ho niya, mabuhay po kayo from Los Angeles, California. Ma'am Lou, kumusta na po kayo dyan? Hindi ho ba kayo naapektuhan ito pong wildfire dyan po sa LA? Ingat lang po, pero sinasabi ho sa reports, nasa 200 daw na mga kababayan po natin mga Pilipino ang naapektuhan po ng malawak na sunog sa kagubatan at mga ari-arian dyan po sa Los Angeles, California. Ngayon ay ating pong pag-uusapan po ito. Wala po tayong gagawing konklusyon kung ano nga ba ang marahil ay sanhi ng naturang sunog. Siguro tayo po ay magkapalitan po ng ating mga pananaw, ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala tungkol po rito. At matitimbang ho natin sa ating mga sarili kung ano nga ba ang marahil ay dahilan kung bakit nga ba nangyari yung trahedya na po yan. Kasi umabot po sa 24 ang mga namatay at libo-libo mga establishmento, mga bahay ang nasunog, nasa 12,000, samantalang mga napektuhan po dyan ay nasa 88,000 na. Naku naman ang dami-dami naman ha. Ang sabi ng iba ito raw ay ganti ng kalikasan dahil sa hindi na tayo masyadong nakatutok para pangalagaan ng ating kalikasan. Kaya hayan ha, hindi lang po yan ang wake up call na yan, hindi lang po yan dyan po sa LA, kundi sa buong mundo. Kasama na po ang Pilipinas ha. Siguro naman tayo ho'y magmuni-muni sa ating mga sarili. Ano ho bang naiambag po natin sa ating kalikasan para mapangalagaan po natin at maproteksyonan po natin sa matinding pagkasira Nasa ating pong Zoom ang ating mga panauhin ngayon pong gabing ito mga kaibigan. Let's welcome ang ating panauhin si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasensya na po kung medyo may technical problem sa aking camera. Yes, okay lang. Maraming salamat po for the invitation at naway marami po tayong matutunan ngayong gabi regarding sa mga nangyayari po. Ang mahalaga naman dito yung ating mga naiisip, mga ating maaring may mensahe tayo nasagap sa kabilang dimensyon, at kung ano nga ang dapat nating gawin. Yan natin pag-usapan ngayong gabing ito. Miss Yuki, maraming salamat. Babalikan kita. Atin namang i-welcome ang ating mga panauhin ngayon pong gabing ito mga kaibigan. Siyempre, nagbabalik sa ating program, ha? Abay, matagal-tagal din nating hindi nakausap itong ating kaibigan sa larangan ng metaphysical and paranormal, si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, kumusta ka na? Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, Brother Ray. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa mga nakikinig po sa atin. Una, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat inimbitan nyo rin po ako upang magbahagi ng aking nalalaman tungkol po dyan sa may gaganap na wildfire, na bakit ba nangyayari yan, sino ba, ano ba ang dahilan, at saka po ito pong wildfire na nangyayari kasi, minsan iniisip nga ho natin, ito ba'y galit ng kalikasan, ganti ng kalikasan, kagagawa ng tao. Ang nandyan po kasi, nangyayari na po yan, dilubyo na yan, hindi lang isang beses po nangyari yan. Maraming beses po tayong kinakalabit tungkol dyan. Kailan po tayo makikinig, kailan po tayo matututok, kailan po natin pakikinggan ang mensahe na binibigay po sa atin sa pamamagitan ng mga nakikita nating mga katulad po niyan. Hinihintay pa ba natin mangyari sa mga tao, masunog ang mga bahay, yung bang tipong kinakalabit ka na? Yan nga yung tipong sana, yung pag nakinig ka, wag mo nang hintayin pa yung magkaroon pa ng interes. Yung kalabit sa'yo, yun po. Yung hinihintay yata, hindi kalabit lang, batok.
Ganyan na nangyari sa LA, no? Siguro matagal na rin nilang nararamdaman na may maaaring magiging problema. Actually, matagal na nga yung mga wildfire niya sa Amerika, no? Marami may mga pagkukulang at talagang iba-iba umaabuso. Walang ginagawang paraan, walang ginagawang pagbabago. So yan, ha? Nakoy, grabe ang nangyari diyan, Brother Arvin. Alam po ninyo mga kababayan, talagang masaklap po yan. Hindi lang kasi tao ang apektado diyan, mga kababayan, Brother Arvin, sa ating mga bisita, si Yuki and of course si Brother Nico. Pati mga alagang hayop, ha? Naapektuhan din diyan. And of course, yung mga punong kahoy diyan. Pero mantakin mo, ano, may mga puno pala diyan na nilagpasan ng apoy. Ha? Abay, nagtataka yung iba, bakit yung apoy ay lumagpas dun sa mga puno samantalang dumaapo sa mga bahay. Wow. Yun ang nakapagtadaga, no? Mamaya pag-uusapan natin mabuti yan, Brother Arvin, and para sa kuro-kuro na maaaring maibigay na ating mga kababayan, pwede po kayo mag-participate sa ating usapan tonight, and babasahin ko po ang inyong mga messages sa live chat ng DZRH News Television, para maibahagi po sa ating lahat yung ating mga naiisip. Ano nga ba, hindi po tayo magkakaroon ng conclusion po rito. Depende po yan sa ating paniniwala, sa ating mga na-research, and of course sa ating mga nalalaman. Hindi naman tayo eksperto sa kung anong mga maaring mangyari dyan. Depende na po yan kung ano po magiging take ho natin dito sa nangyaring ito sa Los Angeles, California. Ngayon, nangyari ho yan sa LA, meron bang posibilidad na mangyari sa Pilipinas? I think ang anumang mga pagbabago sa kalikasan po natin ay maaari ho mangyari sa anumang panig ng ating daigdig. O di ho ba? Lalo na ngayon, nagkakaroon tayo ng climate change, may mga global changes na yan. So, dapat na napaghandaan po natin at may iwasan din po natin na mas matinding problema. Alright, let's welcome si Brother Nico Chua, ang ating astrologist sa ating program ngayong gabing ito, na magbabahagi din po ng kanyang kaalaman tungkol po sa nangyari niyan sa Los Angeles, California. Brother Nico, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello, yes Sir Ray. Good evening and thank you sa pag-imbita dito para may bahagi ko yung knowledge na na-investigate ko sa natal chart, transit chart ng California, USA, specifically Los Angeles. Talaga merong natal chart yung yung LA? Yes, meron. So talaga bang generate natin siya actually. Hindi ko lang alam kung makikita sa aking screen. Oo. Pero ayun, so hindi siya nakikita. Hindi nakikita. I-explain mo na lang. Oo. Sige. If ever na gusto nyo siyang i-generate, yung natal chart ni Los Angeles, California, naitatag siya noong September 4, 1781. Wow. Ayan. Pala 1781. Oh. Wala pa tayo sa mundo nun. Ha? Super tagal na pala. So, ayan. Tapos, ang kanyang time of birth is 9:18 a.m. May time of birth din pala yung lugar? Yes. Sandali, tama yan, 1781, no? Yes. Oo, 1781. Oo. So 243 years old na pala ang LA. Wow. Yes, and ang shocking part dito, Sir Ray, since si Pluto ay pumasok, as I said, sa Aquarius, si California or si Los Angeles, I mean, Pluto return niya ngayon. So, ano meaning? Ibig sabihin, ang Pluto return, yung Pluto natal chart niya and yung Pluto transit, mag-meet sila in conjunction 0 degrees. So it means, nakapag-revolve na si Pluto, and ngayon ang nangyayari sa California is yung Great Reset na ng bansa mismo para sa major transformation niya mismo. Ngayon ba yung Great Reset ng LA? Yes. The City of Angels? Kasi si Pluto, every 248 years siyang nag-revolve around the 12 zodiac. So ngayon, ilang years na yon. So pang ilang years na ni California this 2025 from 1781. Complete na niya yung 248 years. So, Pluto return na niya. Actually, 244 years. Magto-244 years old na siya this September. Ha? Ayan. So, after 4 years, magkakaroon ng panibagong image ng California niyan after ng
Pluto return niya. So Yan din yung reason na nangyayari. nagpaparamdam na yung maaring pagbabago sa Los Angeles. Yes. So major transformation yan kay Los Angeles. Pero syempre si Pluto kasi, papafeel muna niya yung paghihirap bago yung sarap or yung ginhawa. Ganon kasi yung Pluto eh. Oh, ganun pala yun. Itong epekto ni Pluto, hindi lang ba sa LA ang epekto niyan? Di ba global din ang effect niyan sa atin? Yes, global siya sa within the community. Pero since si Los Angeles, sa natal chart niya, siya ay Pluto in Aquarius mismo sa sa 4th house. So 4th house, nandiyan yung mga bahay. Yun din yung reason kung bakit may mga ibang puno na na-escape at yung tirada nung mismong calamity mismo is yung bahay. Since Aquarius yan, air sign yan, so medyo mainit na buga ng hangin yan, hindi lang galing sa araw pati rin sa hangin. Yung lakas actually lakas nga nung hangin nung nangyayari yung wildfire, no? Mayroon pang parang may malaking fan sa langit. Oo, saka sinasabi mayroon daw fire tornado. Wow. Grabe naku naman, so kawawa talaga yung mga nandyan sa LA. So ano pa ang nababasa mo, Brother Nico? So yung more pa na nababasa ko, ang Mars kasi is nag-retrograde na siya sa Cancer, which is nasa 9th house. Last time, nasabi ko na ang 9th house is about siya sa divine intervention. Pati din about din yan sa religion, higher studies, and higher education. So, nandyan din si God. Tsaka din mga other spiritual beings. Since nandyan si Mars is a fire planet. And hindi okay yung energy ni Mars sa Cancer kasi makakalahati yung energy niya. So, magkakaroon siya ng maliit na square doon sa vertex. Ang vertex ngayon is nasa transit ni Virgo 11th house. 11th house is community. Vertex, yan yung tinatawag natin na specific point na tinatawag na destiny point, which is a vertex. So, ang destiny niya is sunugin lahat. Kasi naka-aspect siya kay Mars na naka-retrograde sa Cancer. Ito din yung reason kung bakit walang tubig that time sa California. Kasi Mars retrograde in Cancer and Cancer is a water sign. Naku po naman, no. So, nagkasabay-sabay pala yan, Nagtataka nga sila, bakit wala silang tubig? Saka itong mga past few months, hindi maulan. Di ba normally dapat umuulan-ulan daw dun sa lugar na yan. Kung umulan lang yan, napakatipid. Hindi halos hindi mabasa yata yung lupa. Ano ba naman yun, no? So yun pala yung epekto nito. Meron pala talagang relasyon to sa pag-inog ng mga planeta natin sa ating solar system. Bilang isang astrologist, ay nababasa nyo yan, Brother Nico? Yes, even din sa mga calamities or even din sa mga natural phenomenon na weather. Pero minsan, yung natural phenomenon weather mismo, doon pinapakita ni God na yung minsan, sa maliit na bagay, kahit tubig lang yan o hangin lang yan o apoy, kayang-kaya niyang tumupok ng isang country. And masabi natin na God's punishment din siya somehow. Talaga, anak ko naman, no? Nasamahan pa nitong sinasabing inalipos na raw ang pangalan ng Diyos, At hindi binigyan ng respeto man lang, sa isang pagtitipon. Siguro ako personally interested din ako, Brother Nico, kung ano bang kahinat na naman ng Metro Manila in the future. Mamaya i-try mo nga. I-try mo nga tingnan ang natal chart ng Metro Manila, Sige, try natin yan next time. Oo, baka meron kang makita, hindi naman siguro mangyari yung hindi naman natin alam, di ba? Yung wildfire na yan. Sa bagay dyan sa US, talagang madalas ang wildfire, madalas ang tornado, hurricane, at iba pa. Salamat, Brother Nico, babalikan kita for any updates. Very interesting. Talagang alam po ninyo, interesting pero nakakatakot, yung ganyan mga revelation based sa natal chart ng isang lugar. Meron pala talaga natal chart, no? Hindi lang pala tao. Wow!
Samantala, atin munang basahin itong mga gustong iparating ng ating mga viewers, ng ating mga listeners sa live chat ng DZRH News live streaming sa ating Gabi ng Misteryo. Inihimo ko po kayo, magbigay din po kayo ng inyong mga teorya. Ayan, teorya ho. Hindi naman po kasi conclusive yung mga teorya. So, any theory na maaari po ninyong maibigay. Sabi ni Riano Villa, sinagot lang po ng Diyos ang sinabi ni Trump na he will break in Middle East, particular in Palestine, Gaza. Si June Perez, isang mensahe galing sa Diyos na ang kanyang puwersa ay walang makakapantay at meron talagang Diyos. Ayun. From Hope Resurrection, ang sabi niya, malaki po talaga ang tulong ng prayers tulad po ng Horacio Imperata. Hoy, ginagawa natin dito yan sa Pilipinas, kung may mga kalamidad at talagang nag-work, no? Whether we believe it or not, pero talagang umuubra, no? Gayon din ng tribe sample kung humihingi sila ng ulan o tulong, grasya mula sa lumikha. Ayun. Naku, salamat sa mga binabahagi po ninyo. No, Si Leo Havares, magandang gabi po sa inyo. Siya ay nakatutok dyan po sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Kumusta bang panahon dyan? Yun, si Ma'am Lu Kibuyan Cabote from LA. Ma'am Lu, baka merong ano bang balita sa inyo dyan? Sa inyong lugar mismo, ha? Kayo ba'y naapektuhan itong wildfire? Si Brother Ron Bustamante, magandang gabi sa iyo. Ria Soto, maging si... may binabagit pa si Ria. Siguro po parusa sa kanila na damay pa sa kanilang mabuti. Siguro po sa paraan lang na hanggang ganyan na lang ang buhay. Ayan. Si... Nelson Malinaw, Zeni Lobigas Jose. Good evening po, Sir Ray, and all your guests and viewers. Ayan. Bumabati po siya. Alright, iba pang mga gusto mabigay sa atin ng mensahe and pagbati si Aunt May. Good evening po. Magandang gabi, Gabi ng Misteryo. Happy listening from Hong Kong. Kumusta na po kayo dyan sa HK? Si Jetlan, magandang buhay, sabi ho niya. Si Gio Ambas ay nakatutok din po sa ating program. Alright. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagtalakay sa ating pinag-uusapan ngayon pong gabing ito. Siguro yung ating mga guests tonight, si Miss Yuki. Miss Yuki, muli nagbabalik sa iyo. Magandang gabi uli sa iyo, Miss Yuki. Magandang gabi po, Sir Ray, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayong gabi, sa lahat po ng mga nanonood sa atin at binubuo po ng Gabi ng Misteryo sa DZRH. Sa inyong grupo ba sa Spiritual Guide Philippines, napag-usapan ba niyo ito nangyari sa LA? And ano yung mga nababanggit niyong mga maaring theories tungkol dito? Actually, Sir Ray, this past few weeks talagang nakafocus ako sa meditation. And also yung mga downloads, mga messages connecting sa mga nangyayari sa paligid, including sa kung ano yung nangyayari sa night sky natin. Kasi talagang lately madaming action sa night sky natin, mga 4 a.m., mga madaling araw po. Tapos, regarding sa nangyari po na wildfire sa LA, kasi out of all the places, why Los Angeles? Yes, why? So, Los Angeles, it means also the City of Angels. Correct, oo. Napaka-ironic, no? Ngayon, naging hellish siya. Mala-impyerno ang nangyari. Oo. Yes po. And bakit fire? So, according to some theories from spiritual communities, ang root chakra daw po ng Earth is located sa Mount Shasta sa California. So, hindi siya coincidence, no? Tapos, sunod-sunod pa, upcoming pa yung planetary alignment sa 25 para bang pinaparating sa atin ng universe na there is more to come. So, ano yung kailangan natin gawin para ayusin yung life natin, matulungan yung Mother Earth. At talagang yung nangyayari po, Sir Ray, is a wake-up call for all of us. Hindi lang po sa mga taga-California, kundi sa buong mundo po. Kasi this year, ayun po yung isa sa mga
talagang malakihang natural disaster na napabalita sa buong mundo. Oo. Nabanggit mo yung incoming na galactic alignment. 6 na planeta 'to na magkakalinya. Alam na natin kasi normally kapag 1 or 2 planets na in alignment, alam natin na mayroong effect sa ating mundo, what more itong 6 planets na naka-align. So do we expect na mas at gawin natin yung mga kailangan nating gawin para mapabuti tayong lahat. Rather than worry, better na gawin natin yung mga magagawa natin and have faith kay Lord na we are protected and everything happens for a reason. Kung sa bagay, before the year ends, itong 2024, talagang napag-uusapan na rin natin itong maaaring kakaharapin natin this year, ngayong 2025. And based na rin sa readings ng mga psychics and of course mga astrologists, maharap tayo sa matinding challenges. In fact, sa channeling natin sa mga galactic beings at iba pang mga higher beings, ganyan din yung kanilang mga messages na maharap tayo sa matinding challenges this year. So I think ito nangyari sa Los Angeles, California is part nitong challenges na ito at parang ginigiba dito, Ginigiba rin dito yung ating pananampalataya. Kasi nagkakaroon dito ng parang sinasabing spiritual warfare. Miss Yuki? Ito ba'y na pag-uusapan nyo rin dyan sa Spiritual Guide Philippines? Regarding po that, kasi meron shifting na nangyayari. Yes. The ascension process ay nagpapatuloy yan. Pero matindi itong ganito, mga pagbabago sa atin. Maraming salamat, Miss Yuki. Mamaya balikan kita sa iba pang mga maaaring inputs more insights about this calamity, tragedy. Naku naman, Salamat, Miss Yuki. Brother Arvin, muli nagbabalik sa iyo ang bola. Ayan, ikaw ba sa palagay mo wala ka bang nasagap na anumang vibes from the other side tungkol dito? Vibes talaga, Brother Arvin? Maganda ho yung binanggit nyo, vibes, kasi lahat naman po tayo nagva-vibrate, correct ka dyan. Everything vibrates, yes. Nothing rest. Yeah. Kung ano yung vibration kung ano yung vibration mo, siya ding vibration ng nasa labas mo. Kanina nga ho nagkwentuhan kami ng anak ko. Sabi nga ho sa akin ng anak ko, naging topic daw po nila sa school yang tungkol sa wildfire. Talaga? Sa kanila naman, ang sabi sa akin, ang pinagmula naman daw niyan is yung kung tawagin Santana wind o yung devil wind. Na-compress po na hangin, pagkatapos pagbaba po niya sa lower area, sa low pressure, bigla pong sabi ko sa kanila, sinabi ko pala sa kanya, pare, sandali lang. Paalala lang, hindi lahat ng tao sa LA masasama. Hindi lahat ng tao sa LA nag-iisip na masama. Hindi lahat ng tao sa LA gumagawa ng masama. In fact, maputo lang kita, Brother Arvin. In fact, si Mel Gibson, siya'y gumawa ng pelikula to portray ang buhay ni Jesus Christ. Yung pelikulang The Passion of Christ. O, di ba? Opo. Ayun. Pagkatapos po, yun nga po, sinabi ko nga dun sa rider na hindi naman ho lahat ng tao ganon. Ang sa akin naman po kasi, naaalala ko ho yung kwento ng isang yumaong doktor last year, si Dr. Yulen, the late Dr. Yulen. Sabi nga ho niya, ang Diyos, bakit natin tatanungin, ba't ba nangyayari sa amin ito? Bakit hindi mo rin tanungin ang sarili mo kung bakit nangyayari yan sa harapan mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung bakit mo nararanasan ang ganitong pangyayari? It is a message to you. What is happening in me? What is vibrating in me? That this vibration is happening in front of me. There is a message. Kaya kailangan laliman po natin, mag-meditate po tayo, manalangin po tayo. Hindi po natin ang sarili, bakit ba nangyayari ito? Ano ba dapat ang gawin ko? Ano ba dapat ang nalimutan ko? Sino ba dapat ang mga taong dapat kong kausapin? Bakit ba nangyayari ito? Parang ganun po But sana wag naman ho laging siya. Tanungin din po natin ang sarili natin. Correct. Sana magbalik na ho tayo. Magbalik na ho tayo. Mensahe po yan. Ayan po, nakikita nyo naman po na
nung napapanood ko nga yung video kanina, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3 video ang pinanood ko tungkol dyan sa wildfire. Sabi nga, yung picture speaks 1,000 words. Yung video speaks 1,000,000 words. But this video made me speechless. No. Naramdaman ko parang kung ako bilang isang empath, nakikita ko sarili ko doon, hindi ko naamoy yung usok, pero naninikip ang dibdib ko. Nahihirapan po akong huminga. Oo, correct. Nararamdaman ko po kanina nung pinapanood ko yung video. Sana, sabi nyo ako kanina, di ba sa akin kalabit, sa inyo batok. Oo nga, yun Di na po matindi. ba? Oo. Natipong, ito na yung mensahe, magbago na tayo, mahalin na natin ang kapwa, huwag natin kalimutan ng kalikasan, mahalin po natin yan. Yun Correct. po. Yan. Salamat, Brother Arvin. Sabi ni June Perez, isang mensahe galing sa Diyos na ang kanyang puwersa ay walang makakapantay. Meron talagang Diyos, sabi po niya yung kanina. Ano? Anyway, siguro sabi naman niya talagang malaking bagay yung pananalig natin sa Poong Lumikha. Marami kasing mga nandyan sa Amerika ang talagang naniniwala rin na talagang may mga mas marami. Ewan ko lang kung ilang nga bang mga tumalikod. Iba para ayaw kilalanin kung mayroong creator, ano. Pero di naman natin sila masisi kung yun talagang kanilang pananaw, ano. Pero ako I would suggest na umiral sa atin ang respeto. Yun, ha. I think the word respect ang dapat na umiral. Kaya naniniwala ka man na may Diyos o wala, ha? Kung may naniniwala kang may divine o wala, at least may respeto. Yun, ha? And respeto sa bawat isa sa atin, respeto sa kalikasan, respeto sa buhay. Yun, ha? Naku, talaga naman, no. Ayan, sabi ni Aunt May, mabuti naman po, Sir Ray, nung nakaraang nagkaroon din po ng sunog. Saan po ito? Sa Hong Kong? Ha? Nagkaroon din po ng sunog, sa awa po ng Diyos, naagapan naman po. Sa kagubatan din nangyari ang sunog dyan sa Hong Kong. Ha? Nagkaroon din pala ng ng wildfire. At least kahit paano naagapan naman. Ayan. Magandang gabi rin kay Jester Who You Are. Ayan, Who You Are. Parang Who You Are, no? From Masbate. Muli, magandang gabi po. So mga gusto kong mag-share na inyong mga insights, na inyong mga comment about this topic, ay feel free na i-share po ninyo. Siyempre, para naman maibahagi din natin sa iba, sa bawat isa sa atin. Alright? Okay. Ating balikan si Brother Nico, ang ating astrologist tonight, tungkol pa rin dito sa nangyari sa LA. Nabanggit mo, Brother Nico, yung sinasabing DEW, yung direct energy weapon. Yes. Na-research mo ba to? Talaga bang nag-exist tong DEW na yan? Madaming nagsasabi na ang DEW, ginagawa daw nila yan para yun nga, tupukin yung mga anything na nasa ibaba. Pero meron din isang sa Hawaii, ang sabi nila, yun din daw yung same weapon na ginamit doon, yung DEW or yung directed energy weapon. Pero kung yun talaga yung ginamit, bakit merong mga ibang bahay sa California, sa Los Angeles, na hindi naman color blue yung bubong nila pero hindi natupok ng apoy. So there's a possibility na hindi DEW yung ginamit nila doon. So talagang ba't mo nabanggit na color? Yung bang tinatarget color blue ang bubong ng bahay? Baka may magpapalit na dyan ng pintura. Naliligtas. Ano na? yung mga color blue na bahay, yung mga naliligtas doon talaga? sa directed energy weapon. Kasi may scientific property yung color blue na minimal lang yung heat na nare-receive niya bukod sa ibang colors. Talaga? Kung kulay pula o kaya kulay purple ang purple ang bubong, tatamaan nyo, matindi ba 'yon? Yes, matindi din yung mga 'yon. May experiment nga akong napanood dati na siya, plasma siya, tapos tinry niya ng iba't ibang colors, and then yung color blue lang talaga yung hindi nasunog mismo. Wow, ganun pala 'yun.
Yes. Baka magkaroon na ng sabi ng mga kababayan natin, kailan magpintura na ako ng kulay blue sa aking bubong. Para maligtas tayo dun sa Dune na yan, directed energy weapon na yan. Pero sandali, sino ba talagang nagmamanipulate niyan? Ha? Well, of course, iniisip natin mga superpower countries ang meron yan. Baka Amerika. O kaya Russia. Possible din. O kaya China. Possible din na sa Amerika, yan, possible din yan na hindi pinapaalam sa sa social media, which is controlled lang siya ng government, ganyan. So parang nangyayari, tinetest nila yan, or ito ang yung isang theory naman daw sa Los Angeles, kaya daw nila ginamit yung directed energy weapon is dahil mayroon daw silang itatayo na bagong gusali, which is like a city na siya, hindi na siya magiging countryside, gano'n. Tsaka din yung subterranean train din daw. Parang yan yung himutok din yan ni Mel Gibson doon sa ganung mga conspiracy theory. Of course, di mo rin masisi si Mel Gibson dahil talagang dapang-dapa yung bahay niya, talagang abong-abo, nawala lahat ng kanyang mga at diyan din sa LA, sa may ilang lugar diyan sa California, talagang yung mga billions of dollars na kanilang ari-arian, talagang abong-abo. Ayan, well, of course, mga conspiracy theory yan na mahirap pang patunayan. Pero I think, siguro wag naman sana ganun, gumamit ng ganyang mga klaseng mga armas na makasisira sa kalikasan natin at makapapatay ng kapwa. Ha? Pwede naman sigurong kausapin na lang yung lugar. Ha? Baka pwedeng umalis muna kayo dyan at meron tayong project, di ba? Ganun na lang. Wag naman yung ganyan. Grabe naman, Abay, matindi yan, Pero sa ngayon, Brother Nico, so far, based sa ginagawa mo as an astrologist, malaking tulong sa'yo to, itong nakukuha mo yung mga natal chart para mabasa mo mabuti yung sitwasyon. Yes, sobrang laki ng tulong, especially din kapag din sa Pinas, para malaman ko kung okay bang mag-travel this month or hindi, mga ganyan. Ayan. Speaking of that, yung mga past few weeks na nagkaroon ng sunod-sunod na plane crash, ano bang basa mo rito as an astrologist, Brother Nico? About naman sa plane crash, napansin ko, parang mas makakasagot dyan si Psychic Tito Boy, kasi napansin ko, na-observe ko dun sa mga plane crashes, yung total numerology nila, each plane is number 11. Tapos, lahat ba ng number 11, hindi naman siguro coincidence yun. Ha? Yun ang hindi natin alam kasi ilang planes din yun, pero bakit pare-pareho sila ng numerology number 11? And then also that day din ng astrology, hindi rin talaga okay na lumipad that time din. Kasi sa weather medyo compressed yung air that time. Tsaka sobrang init, kaya yung nangyayari, nagkaroon din ng change din ng magnetic pole sa mundo, kaya yung mga birds nagma-migrate, nag-iiba yung direction nila. Kaya yun din yung na-affected sa mga airplanes din mismo. Disoriented sila sa magnetic field natin ngayon. So, nagkakaroon ng bird strike, Di maiwasan nagkakaroon ng bird strike sa mga aeroplano. Pero so far, sa ngayon siguro, medyo stable na kaya yung magnetic field natin. Kasi parang tuloy-tuloy yung, yung shifting Di ba? Parang tuloy-tuloy Ang the worst case scenario na naibahagi ni Bill Carlson ay ewan ko, pero parang nakakagimbal yata ito, Yung daw North Pole ay magiging South Pole. Out yung South Pole magiging North Pole. Ha? Sa ngayon, hindi ako sure dyan. Pero siguro, ang isa sa mga nakaka-shock na nabalitaan ko, nagkakaroon na ng plant sprout sa Antarctica. Kakaroon na ng halaman doon. Oo. Mantakin mo, yung isang lugar na talagang balot na balot sa yelo, meron ng tumutubong tanim. Ha? Sandali, meron tuloy ibang mga teorya dito. Baka naman lumulutang na yung
inner earth. Yung Agartha baka lumulutang kasi 'di ba yun ang sinasabing opening ng gateway ng Agartha, yung Antarctica. Baka yes, naman ang daming theory na. Oo, 'di ba? Pero magandang yun, no? Nagkakaroon ng nag-i-sprout na yung mga tanim sa Antarctica. Hindi naman kaya talagang matindi na yung pagtunaw ng mga polar caps natin. Sobrang tindi yung pagtunaw niyan. Kaya pansin ko din sa global natin, may mga ibang continent na bumibilis yung paglubog ng mga island, yung ibang island. Kaya pag nagkakaroon na ng ng mga high tide and low tide, napapansin nila yung iba, lumulubog na yung mga nila, mga bahay nila, ganyan. Kaya nagkakaroon na din ng mas mabilis na mga flash flood, ganyan, or mas destructive pa na mga bagyo or sakuna, ganyan. Kasi possible din yan na influence din ng changes ng poles mismo. Tapos dito sa Pilipinas, ang sabi, may nabasa akong impormasyon, dati meron tayong 7,100 plus na islands. Abay, ngayon din nadagdagan. Nagkaroon na tayo ngayon ng 7,600 islands. So naglutangan yung ibang mga maliliit na isla. Ha? Ay sus, po talaga naman, no. Maraming salamat, Brother Nico. Babalikan kita uli mamaya, no. Actually, masaya itong mga palitan ng kuro-kuro natin dito tungkol sa nangyari sa Los Angeles, California. Well, of course, nakakalungkot isipin na maraming mga nabiktima ho dyan, mga 88,000 na mga residents sa California, kasama na dyan ng mga artista, mga ta-artists, Abay, talagang lugmok ngayon yung industriya ng entertainment sa Hollywood dahil nga sa nangyaring yan. Of course, tayo nakikiramay, lalo na yung mga namatay. And meron din tayong mga kababayang nadamay po dyan, pero siguro naman hindi naman po sila, wala po sa kanilang namatay. Po? Ang sabi ni Raniero, sa Antarctica po yung napuntahan ni Admiral Byrd na may lagusan papuntang inner earth. Yes, of course, yan ay talagang alam na rin yan ng mga conspiracy theories tungkol dyan kay Admiral Byrd, na kung saan pagdating niya sa Antarctica ay mayroon daw umalalay sa kanya mga advanced humans. Yun na pala yung Agartha, po. Alright, si Hope Resurrection, sabi niya, Sodom and Gomorrah ang naalala ko dyan sa nangyari sa Los Angeles, California. Yes, so ganun talaga yung nakita rin natin mga kababayan, yung mga nag-observe po niyan. Ayan. Alright, Aunt May, Sir Ray, how about kaya yung Chocolate Hills? Ano kayang mangyayari din dyan sa pagdating ng panahon? Hindi po natin alam. Hindi mahirap mag-speculate kapag hindi ka naman eksperto sa environment, sa forest at iba pa. Pero I think wake up call din po yan sa ating lahat na mag-ambag po tayo sa ating kalikasan. Si Mundo Mac, sabi ni Mundo Mac, kulay blue upang madaling makarecover ang mga pasyente. Kulay blue din ang bandila ng United Nations. Kulay asul is a color for peace. Paring Ray, mga kwarto sa ospital ng pasyente. Sabi pa rin ni Hope, yes, nabasa at nakita ko yan, nagkaroon ng living things sa mga malalamig na kontinente. Ang matindi nito, yung pati pala yung mga fossils, mga fossilized na mga bacteria sa mga polar caps na natutunaw ngayon, mukhang naglilitawan na. Brother Arvin, muli magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po ulit. Marami po salamat sa pagkakataon. Ako po, na personally, natututo po ako dyan kay Brother Nico at saka kay Miss Yuki. Tayo lahat. At syempre din sa inyo po. Oo. Opo, tayong lahat po. Iyo po mga Yun naman actually ang purpose ng ating... Yun naman talaga actually ang purpose ng ating program. We exchange our ideas, our theories, yung ating mga nalalaman at ating mga na-experience para ma-share natin sa iba at matuto rin sila. Tayo rin, natututo tayo from them. O diba? Yes.
Opo, nagbabahagi po tayo sa ganitong paraan. Sila naman po, ayan po, nagme-message po sila sa atin through comments. Natututo rin po tayo sa kanila. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanila. Ngayon po, so ang sa akin naman po, wag po nating kalimutan ng ating Panginoon, magbalik loob po tayo, mahalin po natin ang kapwa, respetuhin po natin ang ating kapwa-ops, teka muna, hindi lang kapwa, yung environment, wag po nating kakalimutan, lalong-lalo na po ang ating mga kalikasan. Iisa lang po ang ating mundo. Ito lang po ang ating tahanan, wag po natin sayangin, wag po natin sirain, wag po natin dumihan. Kaya mahalin po natin ang ating tahanan. Kayo po, tatanungin ko nga ako kayo, di ba halimbawa, gusto nyo po ba na may pupunta ho sa inyong bahay, magkakalat, at kung ano gagawin ng mga magiging marumi yung paligid mo. Siyempre magagalit ka, natural. Anong gagawin ng may-ari ng bahay? Palalabasin ka. So, maaring ganyan din po ang nangyari dyan sa may LA. No, may mga nagawa ang mga tao na, teka muna, gagamitan ko ng isang mensahe to na tipong tatawagin ng inyong atensyon na baguhin nyo na ang mga estilo nyo, baguhin nyo na ang mga sinasabi nyo, baguhin nyo na ang pamumuhay nyo, baguhin nyo na ang mga pananalita nyo, baguhin nyo na ang mga pakikitungo nyo, lahat ng po yan. Dahil ika nga, we create our own reality, our outer world is created by our inner world. Yun po, kaya mahalin po natin ang ating kapwa. Siya nga po pala, brother, no? Thank you. Sige, go ahead. Opo. Gusto ko lang batiin ng anak ko ng congratulations dahil po siya ay nakakuha po ng high honor sa kanyang school, at gusto kong din batiin ng kanyang mga teachers na si Teacher Melissa Cadiz, Elizabeth Casiple, at Digna Paningbatan ng Quezon City Science High School. At magandang gabi din po kay Tino Calderon, John Ronald Domingo, Joanna Banco, Krishnan Marcos, and Regan Lawton of Helix Global Limited, where expertise meets innovation. Ayan. Brother Arvin, maraming salamat sa iyo. Any parting words sa ating mga babayan? Para naman makapag-iwan tayo ng magandang mensahe, maiwasan yung ganitong problema tulad ng nangyari dyan sa Los Angeles, California. Yes. Lagi po tayong mananalangin sa ating Panginoon. Lagi po tayong magdadasal sa Kanya. Humingi po tayo sa Kanya ng tulong. Pero huwag din po natin kakalimutan ng ating sarili. Huwag din po natin kakalimutan ang tulungan din natin ang ating sarili. Bumalik po tayo. Alam nyo, ako natutuwa po ko pagka may mga post pa kayo tungkol sa mga meditation, yoga. Wake up call din po yan. Through meditation, through yoga, bumabalik po tayo sa ating mga sarili. Nagkakaroon po tayo ng parang contemplation ba yun o reflection. Nagkakaroon po tayo ng reflection na ano ba mga nangyari nitong mga nakaraan, ano ba yung mga nagawa ko, bakit ba nangyayari sa akin to, ano ba dapat ang gawin ko para hindi na ito mangyari ulit. Huwag mo natin kalimutan sarili natin, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Maraming po salamat. Thank you, Brother Arvin Capasilio. Brother Nico, muli maraming salamat sa iyo. Anong masasabi mo at maaaring magiging advice mo sa ating mga babayan about these events na kinakarap natin sa ngayon, especially paparating na itong planetary alignment, 6 planets in alignment. Ano ba ang basa mo rito, Brother Nico? So, ang 6 planetary alignment, magyayari siya ng January 25, 2025. So, ayan. So, i-expect ninyo na kung sino man may mga telescope sa inyo, makikita nyo sila visible in the night sky. Oo. Di ba? Pero of course, yung epekto sa atin, tingnan natin mabuti. Siguro dapat mag-ingat lang po tayo. Diba, yes, Nico? Ang magiging epekto sa atin nun, more likely parang ascension siya, wake-up call na siya. Ganon. Kasi somehow yung 6 planets or 7 planets ba yun? Somehow it also represents the different chakras of our body. Okay. And also, sabi nga ni brother kanina, wag din kakalimutan yung pagdasal kay God, maging faithful kay God, bumalik loob kay God. And also, wag din nating kakalimutan din nga yung kalikasan. Kasi tama nga din naman si brother. Kasi kung makakalimutan natin yung kalikasan, ibang tao, puro lang tayo, ganyan, baka naman maging selfish tayo, ganyan. So, kailangan
hindi lang sa atin sarili, pati din sa ibang tao yung compassion ba. So yun din ang wag natin kakalimutan. Salamat, Brother Nico. Miss Yuki, Spiritual Guide Philippines, muli maraming salamat sa iyo. Ano ang mensahe from Miss Yuki? Maraming salamat din po sa ating lahat. So, yun po ang maya advice ko po para sa lahat is wag natin kontrolin or wag tayo mag-worry sa mga bagay na wala naman sa control natin. So, may mga bagay talagang nangyayari na nakatakda na. So, better focus sa present life natin. And sabi nga sa Bible, kung paano natin minamahal yung kapwa natin, yung sarili natin, ganun din natin minamahal si Lord. So, the earth is changing, so dapat tayo din. Yes, magbabago na rin tayo for the better. Kasi, what is happening, the earth is healing. Correct. Part of the healing process ng earth. So tayo din, Dapat papunta mag-heal din din tayo tayo. sa healing, hindi man ito madali, hindi man biro, pero with the support of the universe and the support of the Lord, at lalo na din kung may pagmamahal tayo sa isa't isa, hindi ito magiging mahirap para sa atin. Kasi alam natin na hindi tayo nag-iisa, na may karamay tayo sa buhay natin. Yun lang po, love and light, syempre. And also, yung love na yun, ayun ang makakatulong upang maangat natin sabay-sabay yung frequency ng Earth. Kasi talagang this is the time to wake up. Gising na po tayo. Magsigising na. Tama na tulog. Gising na mga kapatid. Ngayon, natulog na sila ngayon. Alas 11 na eh. Salamat, Miss Yuki. Thank you so much sa mga insights, yung mga kaibigan. Sabi ni Voices Whispers, also please respect our animals. Ay, tama ho yun. Ha? We coexist with animals sa ating planet. And of course, yung plants sa paligid, trees, everything na nakikita po natin sa paligid, let's respect those, para sa akin, mga beings na rin yung mga yan. Ano, sila po yung creation mula sa ating pong lumikha, so we have to respect them. Especially yung mga stray animals na nasa paligid, kung meron kayong time na, of course, meron kayong extra dyan, pakainin din po ninyo yung mga strays po dyan para makatulong po sila na makasurvive sa planetang ito. Uy, salamat do, Tristan Gulay, si Farelli So Shopping, si Mundumak, maraming salamat. 7 planets alignment must be 7 continents. Ano? Okay ka rin, Mundumak. Russell Buenaventura, basta mga prayers lang sila yung dapat gawin mga tao sa lahat ng mundo. Salamat po. Ako naman ay meron lang akong gustong i-relay from them. On this planet, magkakaiba man tayo ng relihiyon, magkakaiba man tayo ng ating race, human race, dito tayo sa Pilipinas, iba sa Amerika, magkakaugnay po tayong lahat. All living things on this planet ay magkakaugnay. So, I think yung mga differences, siguro we have to resolve our differences para lalo tayong mapagaan at umangat tayo sa 5th dimension, yung ascension process na yan na tuloy-tuloy sa ngayon. And we have to be proud dahil po sa tayo po ay kinikilala na rin po ng galactic beings sa planetang ito at nagkaroon na po tayo ng pwesto sa kanilang konseho. Hindi lang po natin nakikita but nag-work ho yan sa mataas na dimensyon. So all of us, meron tayong mga tinatanggap na mga messages. We can receive those messages during our dream state, during our meditation, during our prayer. So we have to accept those messages na makatutulong lang po, hindi lang po sa atin, kundi sa lahat. Maraming salamat po. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ilang saglit ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Lino. Pilipinas ang oras, alas 11:02 ng gabi. RH number 1.